Pilipinas nga ba ang UPIR o isa lang itong conspiracy? Para sagutin niyan, I'm the New Age professor at your service. Ang UPIR ay isang lugar o lokasyon na nabanggit sa Bible kung saan tanyag ito sa kanyang kayamanan. Nakasaad sa Bible sa Kabanata 1 Kings 10:22 na nakakatanggap umano ng shipment ng ginto, pilak, sandalwood, perlas, ivory, apes at mga ibon tulad ng peacock si King Solomon kada 3 taon. Pero nasaan nga ba ang UPIR? At totoo ba ang lugar na ito? Noong 1946, isang piraso ng palayok ang nahukay sa Tel Aviv kung saan nakasulat ang pangalang UPIR. Indikasyon na posible nga na mayroon talagang lupain na ang pangalan ay UPIR. Dahil dito, maraming mga bansa ang nagsasabi na nasa kanila ang lupain ng UPIR na tinutukoy sa Bible tulad ng Zimbabwe, Saudi Arabia, India, Sri Lanka, China at Pilipinas. Para tukuyin ang posibleng kinaroroonan ng UPIR, gumawa tayo ng investigasyon. Mahirap tukuyin ang UPIR kung ito lang ay sa pamamagitan ng pagtingin sa dami ng ginto, pilak at perla sapagkat lahat naman ng mga bansa na nagki-claim na silang UPIR ay may kanya-kanyang minahan ng mga nasabing mineral. Ang Pilipinas, kailanman ay hindi rin nanguna sa gold production. Kaya naman susubukan nating alamin ang UPIR sa pamamagitan ng iba pang detalye. Nabanggit na mayroong sandalwood, ivory, apes at peacock. Kung ang mga ito ay mismong produkto ng UPIR, ibig sabihin lang, napaka-imposible na UPIR ang Pilipinas. Ang sandalwood ay isang uri ng puno na hindi common sa Pilipinas. Ito ay native sa mga bansa tulad ng India, Indonesia at Sri Lanka, habang ivory naman ay isang substance na nakikita sa nakausling ngipin ng elepante. Ang mga elepante ay hindi rin naman native sa Pilipinas. Native ito sa mga bansa tulad ng India at sa ibang parte ng China. Although may mga fossil na mga ancient species ng elephant na nahukay sa Pilipinas tulad ng sa Cagayan Valley, according sa dating, 750,000 years ago na ang tanda ng mga ito. Ibig sabihin lang, malayong malayo ito sa timeline ng kwento sa Bible na nangyari lamang 3,000 to 4,000 years ago. Hindi rin native sa Pilipinas ang mga apes tulad ng chimpanzee, orangutan at gorilla. Ayon kay Wilhelm Gesenius, ang salitang ape sa Bible ay nagmula din naman sa India. Ayon naman kay Sir William Smith, ang Hebrew word na tuki na ang ibig sabihin ay parrot ay nagmula sa Tamil language na tugkay o tokay na nangangahulugang peacock. Ang Tamil ay isa sa mga lengguwahe na sinasalita sa India. Pagdating naman sa peacock, ang peacock nga ang tinaguriang national bird ng India. Isinilarawan naman ng Greek historian na si Megasthenes ang sinaunang India kung saan siya ay namangha sa advance nitong civilization. Nabanggit din niya ang yaman ng lupain ng India sa mina ng ginto at pilak. Para naman sa British philologist na si Max Muller at sa iba pang mga scholar, ang UPIR ay ang lugar ng Abira malapit sa Indus River, again India. Naniniwala rin naman ang mga sinuunang historian tulad ni Josephus at Saint Jerome na kung ebidensya lamang ang ating pagbabasehan, India talaga ang UPIR. Ngayon, ano nga ba ang mga ebidensya na ginamit ng mga pasimuno ng UPIRian conspiracy dito sa Pilipinas? Isang dokumento noong 16th century ang nagsasabi kung paano raw matatagpuan ang UPIR at kapag sinundan mo daw ito, dadalhin ka nito sa Pilipinas. Ang problema dito, hindi natin alam kung paano nagawa ang mapa, kung ano ang basihan sa paggawa ng mapa, at ano ang intensyon ng manunulat ng mapa. Isa pa, ang pagkakahawig raw ng baybayin sa Old Hebrew ay nagpapakita na ang Pilipinas ay ang UPIR. Ngunit ang hindi nila alam, according sa mga kilalang Filipino historian tulad ni T.H. Pardo de Tavera, ang baybayin ay nag-ugat sa Indian language dahil na rin sa impluensya ng Indian culture noong ancient times. Mas marami nga tayong patunay na India ang UPIR kung ito man ay nag-e-exist. Walang matibay na ebidensya ang nagsasaad na Pilipinas ang UPIR, kaya huwag na nating paniwalaan ang conspiracy na ito.